Dahil sa malakas na pagyanig kaninang madaling araw, nahinto ang operasyon sa gumuhong Chuzon Supermarket sa Porac sa Pampanga. May news to go si James Agustin. James. Yes, Kara, 9 na oras na nga na pansamantalang itinigil yung search and rescue operation dito sa gumuhong gusali sa Porac, Pampanga matapos nga lumindol kaninang madaling araw. Sa ikalawang sunod na araw, magdamagan ng search and rescue operation sa mga otoridad sa gumuhong gusali ng Chuzon Supermarket dito sa Porac, Pampanga. Pero napatakbo ang mga rescuer bandang alas 2 na madaling araw matapos lumindol. Ang iba ay agad na lumayo sa gusali. Itinigil na muna ang search and rescue operations dahil kinakailangan daw muna i-assess ang gusali. Muling naramdaman ang pagyanig pasado alas 3:30 na madaling araw. Kagabi naabot ng isang grupo ng mga rescuer ang ikatlo at ikalawang palapag sa isang bahagi ng gusali. Doon daw kasi umupo ang K9, indikasyon na posibleng may tao sa ilalim. Kinailangan gumamit ng jackhammer at cutter para makagawa ng butas. Ayon kay Mayor De La Cruz ay nagkaroon ng assessment ng DPWH dito sa gumuhong gusali sa mga nakalipas na oras at ipagpapatuloy yung search and rescue operation sa ngayong hapon. Ngayon hindi lamang natin alam kung anong tiyak na oras ito magsisimula at wala na rin naman daw hinahanap ayon kay Mayor De La Cruz, pero search and rescue operation pa rin yung ikinasan nila ngayong hapon dahil ayaw nilang magpakasiguro dahil wala pa sa kanila yung listahan ng mga empleyado nitong Chuzon Supermarket. Kara. Okay, James, totoo ba yung mga bali-balitang lumalabas na itong Chuzon Supermarket daw when it was built ay dapat 2 floors lamang pero ginawang 4 na palapag? May nakuha ka bang impormasyon tungkol dyan? Yes, Kara, alam mo, natanong natin si Mayor De La Cruz kanina at isa nga sa natanong natin ay yan kung totoo kung 2 palapag lang ba itong Chuzon Supermarket. Pero pinabulaanan niya ni Mayor De La Cruz at sinasabi niya, base doon sa building permit, maging doon sa business permit din, itong supermarket na ibinigay ng lokal na pamahalaan ay 4-story talaga itong gusali na ito, Kara. Okay, James, hindi lang naman dyan sa Chuzon Supermarket nagkaroon ng mga pinsala itong lindol na ito sa Porac, Pampanga. Marami akong natatanggap ngayon ng mga balita mula sa mga iba't ibang Aita communities, lalo na dyan sa Porac, Pampanga, merong mga landslide doon sa isang barangay, sa Villa Maria, sa Barangay Camyas, nagkaroon din ng landslide at meron ding mga casualties doon. Kumusta na yung mga katutubong Aita kasi marami-rami yung mga communities ng mga katutubo dyan sa Porac, Pampanga? Yes, Kara, kahapon nakausap natin yung ilan doon sa mga teachers ng katutubong Aita at sinasabi nila na nasa 5 eskwelahan itong katutubong Aita na karaniwan ay mga nasa taas ng bundok talaga. Correct. Ang naapektuhan ng lindol nung Lunes at karamihan din daw doon sa mga bahay nitong mga katutubo ay nawasak. Ngayon ay sila ay nasa evacuation center at nananawagan ng tulong yung kanilang mga guro dahil nga hindi pa maitayo yung mga bahay nitong mga katutubo at nangangamba din sila dahil nga may mga crack na rin base doon sa mga photos na pinadala sa atin. May crack yung mga gusali at yung mga building dun sa mga eskwelahan ng mga katutubo. Oo, ang sabi sa akin, nasa open field daw ngayon yung marami sa mga katutubo at nangangailangan sila ng tubig at saka ng pagkain. Meron na bang relief operations as of now dyan sa Porac, Pampanga para tulungan yung mga nabiktima ng lindol? May mga nakita tayo ng mga individual na nagbibigay din dito at bahagi din dyan yung GMA Kapuso Foundation. May ilan na rin tayo nabigyan at natulungan dito, Kara, ng mga residente na naapektuhan ng lindol. As to dun sa sitwasyon ng mga katutubong Aita ay wala pa tayong information kung may nakarating na sa kanilang tulong. Pero dun sa base dun sa nakausap natin ng mga teachers kahapon ay nananawagan nga silang tulong tulad ng mga nabanggit mo dahil nga nawasak yung kanilang mga bahay sa taas ng bundok, Kara. Maraming salamat sa iyo, James Agustin.